Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Vicente de Paul, Saint Vincent de Paul, ang nagtatag ng kapisanan ng Congregation of Mary. Yun pong may-ari ng Adamson University. Si Saint Vincent po, mga Vincentians po ang mga unang formators ng halos lahat ng mga seminaryo sa Pilipinas. Hindi po ang mga diocesan. Marami po sa mga diocesan seminaries, nung magsimula ay mga CM ang namumuno, ang nagturo, naghubog sa mga seminarista. Ipanalangin po natin ang kanilang kapisanan at ang kanilang mga kaparian. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa sino inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo'y mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa Kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon. Gayunman, hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia, kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang inyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay masadlak. Muling hinahango niya't binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kayong Israelita,
Papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila ay pinagbilinan niya, huwag kayong mag-ahon, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga lagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po. Yan. Ang pinag-usapan po natin sa Ebanghelyo ay ang mga alagad. 3 bagay po, pag kayo po ay naging alagad, ang nangyayari. Paano maging alagad? Unay, tinatawag. Dahil mayroong misyon, may pangangailangan, may dahilan. Kung anumang yung dahilang iyon, bago kayo isusugo upang gawin yung dahilang iyon, kayo muna hinuhubog. Kaya the first stage ng vocation ay ang tawag. Ang Diyos ay tumatawag, tinatawag ka. Pag ika'y tinawag, ika'y napapailalim sa isang proseso na kung ngayon ay tawagin natin, formation. Kaya po tayo may mga seminaryo. Pero doon po sa formation, maraming aspeto po ng formation. Mayroon pong human, mayroong spiritual, mayroong etc. etc. Ang tawag po natin doon ay yung buong pagkatao mo ay inihahanda, hinuhubog. Kasama na po doon ang tinatawag na empowerment.
Kasi po sa Ebanghelyo nakalagay, nung panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan. Marami po kasi, pag tinatawag, tumatanggi. Magpapari, ay hindi ko po kaya yon. Hindi ko po kaya yon. Ang Diyos, pag tumawag, pag ikaw ay tumugon sa tawag, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang iyong kakayanin. Pag sinabi ko pong alagad, hindi lang po kami mga pari, kasi kalimitan pag sinabing alagad, kami lang tinutukoy. Lahat po tayo yung mga alagad ng ating Panginoon. Kung ikaw ay tinawag maging lektor, ay ayoko, ang pangit ng boses ko. Bakit ka tinawag ng Diyos kung pangit ang boses mo? May nakikita ang Panginoon na maganda sa iyo na pwede ka maging lektor. Kaya pag tinawag ka ng Diyos, pag tumugon ka, yung akala mo'y pangit mong boses, maganda pala. O gumaganda. Diba? Pag ikaw ay tinawag maging choir member, ayoko, hindi ako marunong kumanta. Kaya ka nga tinatawag May nakitang kakayahan ang Diyos. At nung magsimula ka mag-practice, ay may boses pala. At pag nung ikaw ay matutong kumanta, sinusugo ka ngayon, kumanta ka sa choir, huwag sa banyo. Diba? Ganito po ang proseso ng pagiging alagad. Tinatawag, pinoform o ini-empower, pagkatapos sinusugo. Hindi ka tinatawag ng Diyos for the sake of tawag lamang. Tinatawag ka sapagkat mayroong dahilan, mayroon kang misyon na dapat gawin. Ang sabi ni Kristo ngayon, humayo kayo. Pagkatapos silang mabigyan ng kakayahan at kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman, sinugo sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Sinugo sila only after having been formed. Hindi naman ang Diyos sumusugo agad-agad na hindi ka muna hinuhubog, hindi ka inihahanda. Iyan po ay maliwanag sa inyong malapit po tayo sa seminaryo. Halos lahat ng mga pari natin ay dito nagsimula. No? Dito nagsimula. Maliban na lamang sa mga graduate na ng high school, na kaagad ay sa Lipa nagsisimula. Pero nung una, lahat ng mga pari ng mga oblatoy dito nagsisimula sa atin sa San Jose, dito po sa ating unang seminaryo. Nakita po ninyo kung paano tinawag, kung paano hinubog yung mga kabataan. Pagkatapos ang araw makikita ninyo na uordinang pari at pagkatapos malalaman ninyo kung saan-saan pinadadala. Kung saan-saan pinadadala. Ito po ang diwa ng ating ebanghelyo ngayong umaga. Ang pagiging alagad, kung saan tayo tinatawag, hinuhubog, at sinusugo ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, inanyayahan tayo ng Diyos upang maging lingkod na magpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin po natin sa Ama na gawin tayong kapanipaniwalang mga saksi at ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan, naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano, naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. O Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mong kaming mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamamagitan ng pagsaksi nito sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito may alay. Mula sa lupa't buong ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat naming pinasasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente de Paul ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya isang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yon, niabot sa kanyang maalagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng Poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ni Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanamigkan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay patuloy mong kawaan at tulungan upang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos sa aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa